Agaw buhay sa sakit na severe pneumonia ang unang sanggol na ipinanganak sa tent city sa Jeddah, bagamat nasa Pilipinas na siya ngayon. Nanawagan ang magulang ni baby Jasmine Iya na tulungan silang maipagamot ang kanilang anak. Yan ang balitang Middle East ni Iya Estrada Cabandi. Aburidong-aburido si Saima Duma Aliman, dating TNT sa Jeddah na tumira sa Tent City at kasama sa unang batch ng stranded na nakauwi sa Pilipinas noong May 12 ngayong taon. Malubha kasi ang kalagayan ni baby Jasmine Iya, ang unang sanggol na ipinanganak sa Tent City ilang buwan pagkatapos niyang isilang. Suka, tae ang bata, sinisipon at inuubo, namumutla at halos hindi maidilat ang mga mata at hinihingal sa paghinga. Matinding malnutrisyon ang kalagayan ni baby Jasmine Iya. Nakausap namin ang inang si Saima at kwento niya, hirap sila sa buhay mula nang bumalik sa Pilipinas. Mahirap po, lalo na po na wala akong trabaho at nahihiya ako sa mga magulang ko. Nakakadagdag pa ako sa pabigat sa kanila. Gusto ko sana itaguyod ang mga anak ko pero di ko alam kung paano ako magsisimula. Dahil din sa murang edad pa, namulat na ako agad sa pagiging isang ina. Umaasa ang mag-ina sa mga magulang ni Saima na kumikita lamang ng 150 pesos kada araw sa pagtitinda ng uling, pamumulot ng basura at pamamasada ng sikad o padyak. 5 damit at 2 lampin lang daw ang pinagpapalit-palit ni Saima kay baby Jasmine Iya at kung hindi ay asukal na pula na hinalo sa tubig ang pinapakain sa 3 buwang sanggol. Hihingi kami ng tulong para po sa mga apo namin at wala na po trabaho na maganda dahil sa di naman kami nakapag-aral dahil sa kahirapan din ng magulang namin. Diyos na lang po bahala sa sino man po magbigay ng tulong. Kinontak namin ang dating volunteer nurse na tumulong kay Saima na mga anak noon at nakauwi na rin sa Pilipinas na puntahan ng mag-iina at dalhin sa ospital ang sanggol. Sabi raw ng doktor, 1 linggo nang dehydrated si baby Jasmine Iya. Inilapit ng BME ang kondisyon ng sanggol sa ABS-CBN Bantay Bata na agad namang rumisponde at nagbigay ng paunang pera, gatas at damit. Giit ng Medical Social Service Office ng Cotabato Regional Hospital, kailangan silang tulungan ng gobyerno. So, talaga, siguro, kailangan may effort din dito ang ating local government o sino man yung pwede tumulong sa kanila. Kasi sa medical side, okay naman. Pero siguro kailangan may sustenance din sila from outside. O bigyan sila ng kabuhayan, yung nanay, para at least maipatuloy nila yung pang-araw-araw nila. Kasi kahit anong ng gamot niya, kung wala din silang makain, it's useless. Kaya nga malnourished yung bata eh. 1 linggo pagkatapos makausap si Sally, na-diagnose si baby Jasmine Iya na may severe pneumonia. Dahil dito, kagyat na tulong ang kailangan ng sanggol para tuluyan siyang mailigtas sa peligro. Para sa anumang tulong, kontakin po lamang si Yasmin Mahmoud sa numerong 0915-915-4946. Nagbabalita sa Middle East, Iya Estrada Cabanding, Jeddah, Saudi Arabia.